Ah, so, tumawa si Lance. Sa Seven Seas, kapag may umakyat sa Immortal Realm, maraming tao ang pumupunta para manood, at maraming taga Batangas din ang nagsasabi na pumupunta sila para magpaalam, pero hindi naman sila ganoon kasiglang magpaalam, at gusto rin. Upang makita kung ang taong iyon na umakyat ay makakakita ng isang pseudo-immortal na artifact sa sandaling pumasok sila sa puwang sa espasyo-oras at itapon ito sa kabutihan ng kanilang mga puso. Bagamat napakaliit ng posibilidad, hindi ito lubos na malabong mangyari, dahil maraming pagkakataon na nangyari ito sa buong panahon, kaya kakaunti lang ang pseudo-immortal na artifact sa spirit world sa ngayon. Nasaan sila? Kalokohan, syempre nasa kamay ng malalaking kapatid na iyon ng Seven Seas. Ang totoo, noon, bago pa man umakyat ang ating ninuno na si Wang Shira, nakakuha na rin siya ng pseudo-immortal artifact, ngunit sa kasamaang palad, siya ay ninakawan. Pagkatapos niyang umakyat. Kung ganoon, ang Jedi si Valley na iyon, magkakaroon ba ng pseudo-immortal artifact? Hindi imposible, ngunit ang posibilidad ay halos malapit sa zero. Salamat, Senior Wang, sa iyong mabuting pakikitungo. Hindi na kailangang maging magalang, mayroon pa kaming problema sa iyo. Sabi ni Lance, Senior, sa tuwing kailangan mo ng tulong ko para buksan ang pinto ng kayamanan, sabihin mo lang. Paano kung bukas? Talagang. Bueno, pumunta ka rito bukas at sabay nating bubuksan ang kayamanan. Tuwang-tuwang sabi ni Wang Pai. Mabuti. Si Lance at ang iba ay bumalik sa kanilang tirahan. Ngumiti si Lance, sana ang Jedi si Valley, may pseudo-immortal artifacts Kahit na mayroon itong mga pseudo-immortal na artifact, hindi mo naman kailangang pagnakawan ito, hindi mo ba narinig na ang mga bigwig ng Seven Seas ay magpapababa ng mga tao sa oras na ito, marahil ay sila mismo ang bumaba. Sabi ni Harleen. Hindi mo naiintindihan ito, kung ang Jedi si Valley ay talagang may pseudo-immortal na artifacts, kung gayon ay maglakas loob akong sabihin na talagang mayroon akong pinakamahusay na pag-asa na makuha ang mga ito. Kumpiyansang sabi ni Lance. Bakit? Isipin mo, ang Jedi si Valley ay puno ng mga pormasayon na nakulong at nasa panganib sa lahat ng dako, kahit na ang pinakamalakas sa Thunder Tribulation ay hindi maglalakas loob na maging pabaya, at mayroon akong immortal chi para protektahan ako, anong mga pormasayon ang walang silbi sa harapan. Ng aking immortal chi, sisirain ko ang mga ito ng walang pagkukulang. Sabi ni Lance na may mainit na ngiti. Sinabi ni Talia, Lance, huwag kang masyadong kumpiyansa nakalimutan mo na ba, sa Blue Fox Family of the Five Seas, noong panahong pinasabog mo ang Heavenly Flying Sword, hinabol ng Blue Fox Family ang mahigit 100 Mahayana. Ikaw, sinubukan mong basagin ang shield ng pamilya nila, hindi nagtagumpay ang resulta, at kinubkob, kung hindi dahil sa Blue Fox Looper na yan ang agawin ka, ikaw ngayon, ubo-ubo. Pupunta ako. Si Lance ay hinampes ng nanlulumong mukha. Haha, Lance, hindi kita pinapatulan, sinasabi ko lang sayo na kahit na may immortal energy ka, wala kang magagawa, hindi mo nabasag ang kalasag ng pamilyang Blue Fox that time. Sige, isa-isa nating gawin, tsaka, baka walang pseudo-immortal weapon. Kinaumagahan, dumating si Lance sa sinaunang palasyo, kung saan naghihintay na doon si Wang Pai. Kuya Lance, nandito ka na, kain muna tayo ng almusal. No need. Let's go now. Ang Immortal Cultivator ay hindi isang mortal, paano pa siya makakain ng hindi bababa sa 3 beses sa isang araw? Mabuti naman at dumiretso na tayo para buksan ang kayamanan. Si Lance at Wang Pai, silang dalawa, ay tumungo sa treasure location, si Harleen at ang iba pa, syempre nakakaabala pumunta, si Wang Pai ay hindi inanyayahan at hindi rin magandang sumunod ng kusang loob. Sa ilalim ng malaking bula ng tubig ng Shire Clan, may isang daanan, ang daanan na ito ay patungo sa mas malalim na sahig ng dagat, pagkaraan ng ilang minuto, nakarating na sila sa mas malalim na sahig ng dagat, isang puting bato ang lumitaw sa harap nila. Ito ang kayamanan na naiwan ng ating ninuno, Haring Shire, Kuya Lance, ito ay magiging mahirap para sa iyo. Paano ako lalaban?
Bukas. Tanong ni Lance. Subukan mong gamitin ang Share 18 knives at putulin mo ito sa isang hiwa, hindi rin sinabi ng mensahe ng ating ninuno kung paano ito bubuksan. Fine. Then you back up a bit. Bahagyang ngumiti si Wang Pai at hindi tumalikod. Hindi rin alam ng batong ito kung anong uri ng material ang ginawa nito, pinutol ito ng 18 kutsilyo ni Lance Shearer, at bilang resulta, tumalbog ito na parang bulak, na nangangahulugang kapag mas maraming kapangyarihan ang ginamit mo, mas malaki ang rebound. Hoy! Anong nangyari, bakit tumalbog? Oo, kahit gaano karaming puwersa ang iyong gamitin, ito ay bumukas, ngunit ang mensahe ng ating ninuno ay nagsabi na ang Share 18 knives ay mabubuksan sa pamamagitan ng pagpindot dito, kaya subukang muli at hanapin ang pamamaraan. Mabuti. Paulit-ulit na sinubukan ni Lance, hindi ganoon kadaling magtagumpay ng isang beses, ngunit sa bawat pagsubok, makakahanap si Lance ng kaunting pakiramdam, para itong natutong sumakay ng bisikleta, pagkatapos mong mahanap ang pakiramdam, nanalo ka huwag mahulog. Matapos subukan ng 12 beses, sa wakas ay nahati ni Lance ang puting bato gamit ang isang slash. Bang! Nahati sa dalawa ang malaking bato. Mabilis na ginamit ni Wang Pai ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang hawakan ang tubig dagat, na lumikha ng isang vacuum space upang pigilan ang tubig dagat na pumasok sa loob ng malaking bato. Nagmamadaling naglakad si Wang Pai papunta sa puwang sa malaking bato. Ngunit si Lance ay hindi nagmamadali, kung tutuusin, tiyak na hindi maganda kung siya ay tumakbo ng tuwang-tuwa, hinaplos ni Lance ang malaking bato at sinabi sa loob-loob, ang batong ito, ay isang kayamanan ang batong ito, kung ito ay gagawing baluti. Tiyak na magiging napakagandang baluti ito, may pagkakataon, gusto kong magdala ng ilan sa akin at lumikha ng ilang baluti. Noon lamang dahan-daang pumasok si Lance, at sigurado, mayroong 12 dosenang lumilipad na mga espada sa loob ng malaking bato, kabilang ang 3 makalangit na antas na lumilipad na mga espada. Bilang karagdagan sa mga lumilipad na espada, mayroong maraming iba pang mga magic na armas, at syempre, mayroon ding mga kahon ng mga table tas. Napakaraming mga table tas sa mga crates, ito ay nakakatakot. Ang mga mata ni Lance ay tumingin muli sa isang sulok at nakakita ng malaking tumpok ng mga spirit stone. Nabulunan ang puso ni Lance habang sa loob-loob niyang sinabi, mga spirit stone sa ika-7 baitang. Tama, ang malaking tumpok na iyon ay pawang mga spirit stone sa ika-7 baitang. Tumingin muli si Lance sa iba pang mga sulok, ngunit sa kasamaang palad, wala ng mga spirit stone. Orihinal na gustong makita ni Lance kung mayroong mga spirit stone sa ika-8 baitang, ngunit wala. Tila napakabihirang ng mga spirit stone sa ika-8 baitang, at kahit na mayroon man, malamang na naubos na ang mga ito ni Saber noon. Ang isang ordinaryong tao ay tiyak na hindi makakakolekta ng napakaraming mga spirit stone sa ika-7 baitang. Nakatuon ang mga mata ni Lance sa mga spirit stone ng ika-7 baitang, at walang ibang mga table tas, elixir, magic tool, o scroll ang makakaakit ng atensyon ni Lance. Hahaha, hahaha. Isang excited na tawa ang pinakawalan ni Wang Pai. Abalang sinabi ni Lance, congratulations senior, nabuksan mo na sa wakas ang family treasure. Kuya Lance, kailangan kong magpasalamat para dito. Bahala ka. Sabihin mo sa akin, paano mo gustong gantihan kita? Ito, paano ko sasabihin ito? Walang pakialam na ngumiti si Lance. Huwag kang mahiya, nasanay ka na sa Share 18 Blades, at ikaw ay itinuturing na kalahati ng disipulo ng ating ninuno, kaya ang pagbubukas ng kayamanan ay natural na wala ang iyong bahagi. Ito. Sige po. Tinitigan ni Lance ang tumpok ng mga spirit stone. Ngumiti si Wang Pai, maaaring ang mga spirit stone lang ang gusto mo. Dapat mong malaman na ang 7th grade spirit stone, bagamat mahalaga, ay higit sa lahat ay para sa mga nasa ibaba ng conjunction stage, dahil ang mga nasa conjunction stage ay mapapahusay lamang ng pinipino ang pang-7 baitang spirit stone, at ang mga nasa yugto ng distraction ay dapat na pino ang ika-8 baitang espiritong bato upang magkaroon ng epekto sa pagpapahusay. 1772. Brother Lance,
Bagamat nasa merging stage ka na ngayon, ang merging stage ay mas madaling linangin kumpara sa divide stage, kaya bakit hindi mo kunin ang pagkakataong ito ngayon para uminom ng ilang pills at elixir na angkop para sa divide stage, o kahit na ang Mahayana stage. Sa halip, hindi ba medyo nasayang na pagkakataon ang pagtuunan ng pansin ang mga spirit stone ng ikapitong baitang? Tama si Wang Pai, kinailangan ni Lance na tumingin sa malayo para lang kumuha ng mga bagay na angkop para sa closing stage. Sa kasamaang palad, paano malalaman ni Wang Pai na mga spirit stone lang ang kailangan ni Lance? Senior, pills na angkop para sa separation stage at maging sa Mahayana stage, mga spirit medicines, mas mahalaga pa ito, kaya hindi ko naiinuman. Kung talagang handang ibahagi ni Senior, bakit hindi mo ako bigyan ng ikapito grade spirit stones? Hahaha, Kuya Lance, masyado kang magalang. Naantig si Wang Pai, iniisip sa sarili na si Lance ay talagang mabuting tao, gustong-gusto ng ibang tao na kumuha ng mas magaling. Si Wang Pai ay nasa mabuting kalagayan, dahil si Lance ay napakagalang, hindi siya maaaring maging maramo, at iwinagayway ang kanyang malaking kamay, kung ganoon, maaari mong kunin ang kalahati nitong tumpok ng mga spirit stone ng ikapitong baitang. Ah, talaga? Siyempre. Ngunit gusto kong ipaalala sa iyo na kahit na ang pangpitong baitang spirit stone ay mahalaga, ito ay angkop lamang para sa body closing stage immortals, at kapag lumampas ka na sa body closing stage sa hinaharap, ang 7th grade spirit stone na ito ay beef chicken ribs. Sigurado ka ba talaga? Okay. Okay then, you're welcome to take half of it yourself. Okay. Mabilis na kinuha ni Lance ang kalahati nito. Sapat na rin ang kalahati, at ang mga spirit stone na ito sa ikapitong baitang, na halatang hindi nahahati, ay dapat na hinukay lang mula sa kung saan, isang buong piraso sa isang pagkakataon, noon, ang aura ay magiging mas sapat. Salamat, Senior. Nakangiting sabi ni Lance. Ang kalahati ng mga spirit stone ng ikapitong baitang na inalis ni Lance ay sapat na para iangat maging si Talia, Harleen, Lucy, at Sina sa divide stage. May natira pa nga, at marahil, maaaring magtanim ng ilan si Lance. Higit pang mga stage ng distraction. Gayunpaman, kapag naabot na ni Lance ang distraction stage, ang pangpitong baitang spirit stone ay mawalan na ng silbi, ang kailangan ay isang ikawalong baitang spirit stone, at kung gaano kabihirang ang ikawalong baitang spirit stone, ito ay wala kahit sa kayamanan ni Wang Shire, Tang. Talagang hindi alam ni Lance kung saan siya makakahanap ng isa pang 8th grade spirit stone sa hinaharap. Makakaasa lang si Lance na ang Future 9 The Wisp Demon King Spirit Stone Cave ay mayroong anumang mga spirit stone na nasa ikawalong baitang o mas mataas. Inilagay ni Wang Pai ang lahat sa kayamanan sa kanyang storage bag. Haha, tara na. Sabi ni Wang Pai. Mabuti. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, ang sinumang pumatay kay Wang Pai sa sandaling ito ay magiging mayaman. Gayunpaman, ang pagpatay sa isang malakas na Fourth Thunderer ay hindi maliit na gawa. Hindi nagtagal, bumalik si Lance sa home base ng Shire Clan. Kuya Lance, magayos ka na sa bahay, hindi kita ililibang. Ngumiti si Wang Pai, siguradong nagmamadali siyang ayusin ang kayamanan, saan siya magkakaroon ng oras para makipagchismisan kay Lance. No need to be polite, busy ka, hahanapin ko din yung mga kaibigan ko. Good. If you need anything, just tell me. By the way, from what I heard yesterday, you guys also want to go to the Jedi Valley in 6 months. Syempre, dahil nandito ka at narinig mo na ang balita, bakit hindi ka sumama sa pagsakay? Kung gayon ay mananatili ka sa amin, at sasama ako sa iyo pagkatapos at mag-aalaga. Salamat, Senior. You're welcome, magayos ka na sa bahay. Umalis si Wang Pai sa takot, at bumalik si Lance sa kanilang tirahan. Naghahabulan at naglalaro sa damuhan sina Lucy at Harleen. Lance, bumalik ka na. Si Talia ang unang nakakita kay Lance at nataranta. Tama. Nagkukumpulan ang lahat. Nagtatanong, nabuksan mo na ba ang kayamanan ni Haring Solo? Kalokohan. Maaari mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari?
Anong mga kayamanan ang naruroon? Ang lahat ay interesado na ituloy ang bagay na iyon. Sinabi ni Lance, hindi ko alam ang mga detalye. Nakita ko lang na mayroong 3 makalangit na lumilipad na espada. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga kahon ng mga table tas. Hindi ko alam kung anong uri ng mga pildores ang mga ito, ngunit dapat silang lahat maging lubhang mahalaga. Mayroon ding mga spirit stone sa ikapitong baitang na nakatambak sa isang sulok, sa madaling salita, maraming bagay. Kung gayon, may ibinahagi ba sa iyo si Senior Wang Pai? Ayan, iyong tumpok ng mga espiritong bato sa ikapitong baitang, hatiin ang kalahati nito para sa akin. Ah, talaga? Oo. Ngayon, maaari na nating pinuhin ito ng maayos, at nais kong batiin kayong lahat sa katotohanan na malapit na kayong maluwalhati na may promote sa yugto ng pagtatangi. Ah, marami ba yan? Sige, tama na ang chismis, aayusin ko muna, saka ko kayo tutulungan. Pumasok si Lance sa silid at pumunta. Lahat ay tumingin sa likod ni Lance para sa isang sandali ng pananabik. Bumantong hininga si Talia at sinabing, sa ngayon, hindi na natin maibabalik ang dating espiritong iyon, lahat tayo ay nakatutok sa mga spirit stone sa halip na isipin kung paano linangin. Haha, isang katangahan na hindi gumawa ng ganoong magandang shortcut, bakit kailangan nating mag-isip tungkol sa paglilinang ng mag-isa kung maaari tayong umasa sa mga spirit stone para gawin ito? Sabi ni Harleen. Tumawa si Talia, masasabi lang nating lahat tayo ay salamat sa basbas ni Lance, kung hindi, hindi natin malalaman kung saang sulok tayo tumatambay ngayon. Hehe. Naglabas si Lance ng isang buong piraso, na halos kasing laki ng baka, at pagkatapos ay sinimulang pinuhin ito. Wala pang kalahating oras, natapos na itong pinuhin ni Lance. Ang kaharian ni Lance ay tumaas ng diretso. Mula sa ikalawang yugto ng pagsasama-sama, tumaas ito hanggang sa unang yugto ng divide. Yay! Sa wakas ang divide stage. Si Lance ay dumanas ng maraming paghihirap sa nakalipas na taon o higit pa upang makamit ang divide divinity stage na ito. Sige, tapos na akong magpino, kung sino ang susunod, pasok ka na. Pangalawang pumasok si Talia sa bahay. Makalipas ang halos isang oras, si Talia ay dumiretso sa unang yugto ng distraction stage. Pangatlo si Harleen, pangatlo si Sina, at panglima si Lucy. Kaya lang, pagsapit ng hapon, umakyat na ang lahat sa unang yugto ng paghihiwalay. Maliban sa banayad na tubig, na nasa unang yugto ng Mahayana dahil nakipagsanib siya sa sanggol ni Blue Fox Lily, siya ay nasa unang yugto ng Mahayana, ngunit hindi pa niya ito ganap na pinagsama at na-control, kung hindi man ay mas malakas siya kaysa Lance at ang iba pa. Congratulations guys! Bati ni Lightwater, what she saw today? Lightwater was also incredible. Sabi nila dati kung gaano kahirap mag-cultivate, but seeing them soar like this, how it feels like it hard. Sinabi ni Lance, Lightwater, tatanungin ko si Senior Wang Pai mamaya para tingnan kung may mga table tasks sa kanyang kayamanan na makakatulong sa iyong pagsamasamahin ang iyong sanggol at lubusang pagsamahin ang kaluluwa ng Blue Fox Lily. Salamat, Master Damon. Tuwang-tuwa ang Lightwater, kung mayroon man, maganda iyon, kung hindi, malamang na kailangan ng Lightwater ng hindi bababa sa 80 o 70 taon, o kahit 100 taon, bago niya mailabas ang lakas ng ang Blue Fox Lily at maging isang tunay na unang yugto ng Mahayana. Ngumiti si Lance ng walang pag-iingat at sinabi, itong paglalakbay na ito sa dagat ng kamatayan, sa wakas ay hindi tayo nakarating sa walang kabuluhan, lahat tayo ay nasa unang order ng paghihiwalay. Bukod dito, mayroon pa akong natitira sa aking 7th grade spirit stones. Kaya maaari pa rin akong mapabilis sa ilang higit pang mga dibisyon kapag mayroon akong pagkakataon sa hinaharap. Sinabi ni Talia, maaari mong isaalang-alang ang pag-iipon para kay Xia Shaoxin, siya ang ina ng Little White Dragon kung tutuusin. For the sake of her taking care of the Little White Dragon for me, the next time you see her, give her this opportunity, hahaha. Sino pa ba ang dapat mong irekomenda? I can probably recreate about 5 more distractions.
1773. Sinabi ni Harleen, kung mahahanap ko ang aking ama, maaari ko bang gawing distraction din ang aking ama? Siyempre, pamilya ko rin si Uncle Tang. Ngumiti si Lance, wala na lang si Tang Jingtian, patay man siya o hindi, pero sana buhay pa siya. Kapag may oras kami talaga. Kailangan hanapin siya ng maayos. Sinabi ni Talia, dahil marami pa ring mga slot, hindi ko alam ang tungkol sa master kong iyon. Ngumuso si Lance, ang matandang mangkukulam ng Thousand Water Sect. Thousand Extremes, salamat sa iyo, mayroon kang mabuting pakiramdam para sabihin na inilayo ka niya sa akin at pinahirapan ako para sa iyo sa mortal na kaharian, paano ko tulungan mo pa rin siya? Ngunit ang kanyang panimulang punto sa oras na iyon ay para sa aking sariling kapakanan, higit pa, noon ikaw ay malalim na nakulong sa Valley of Ghosts at sa isang walang katapusang ilusyon, ang kanyang sariling paglilinang ang gumising sa iyo, kahit na sa oras na iyon ay ako na umiinom ng eliminating pill bilang kapalit, ngunit hindi siya maaaring makipagpalitan sa akin, ang pagpilit sa akin na uminom ng eliminating pill ay hindi sana nag-effort. Talia said with a softened heart. Hindi na nagsalita pa si Lance at bumantong hininga, ayon sa sinabi ni Talia, tila may kaunting kahulugan ito, noon sa mortal na kaharian, nang walang matandang bruhang iyon na tumulong na gisingin siya, hindi talaga alam ni Lance. Kung may bukas. Lance, tanggalin na lang natin ang sama ng loob sa nakaraan, kung tayo ang tumayo sa posisyon niya noon, siguradong kinuha mo na lang ako. Sige, Thousand Jedi. Ang bagay na ito ay ipinagkaloob. Magpapasalamat ako sa kanya. Sino pa? Tumingin si Lance kay Harleen. Bumulong si Harleen, pwede ko rin ba itong irekomenda? Siyempre, may natitira pang 3 lugar, Lucy, bibilangan sila ng mga magulang mo para sa iyo. Salamat Master Damon. Lucy ay nagpapasalamat na lumuhod. Sige, hindi mo na kailangang maging magalang, may huling kota pa sa ngayon, bumalik ka mamaya kapag nakilala mo na ang tama. Sa isang kisap mata, lumipas ang 2 buwan. Isang araw makalipas ang 2 buwan, biglang lumutang ang pulang ulap sa isang bahagi ng dagat ng kamatayan, at nagulat ang lahat nang makita nila ang tanawing ito. Nangangahulugan ito na ang isang bagong relic na malapit ng ipanganak ay nasa ilalim ng dagat na katumbas ng pulang ulap na iyon, at ang pulang ulap ay lumitaw ng maganda, na tila isang palatandaan na mayroong isang mabigat na kayamanan. Ang bagay na ito ay kumalat sa buong 6 na dagat at 7 dagat sa lalong madaling panahon. Lahat ng malalakas at malalaking tao ng Seven Seas, nang marinig ang balitang ito, ay agad na pumunta rito ng personal. Ang hitsura ng auspiciousness ay nagpahiwatig na ang bagong relic na malapit ng ipanganak ay may isang pambihirang kayamanan, napakahusay na kayamanan, lahat ay nag-alinlangan kung mayroong isang pseudo-immortal grade magic tool. Isang pseudo-immortal grade magic weapon, anong panabik na balita ito, ang buong mundo ng mga espirito ay malamang na maglalaban sa pseudo-immortal grade magic weapon na ito. Sa araw na ito, apurahang ipinatawag din ng Wang Pai ng Shere clan si Lance doon. Sumugod si Lance sa Shere Hall. Senior Wang Pai, bakit mo ako hinahanap ng madalian? Brother Lance, sa nakalipas na 2 buwan, inaayos ko ang mga kayamanan na naiwan ng aking mga ninuno, kaya't patawarin mo ako sa aking mahinang mabuting pakikitungo. Magalang si Senior, kami ang nakikialam. Kuya Lance, may hiniling ako sa iyo dito ngayon para sabihin sa iyo ang isang bagay, isang pulang ulap ang lumitaw sa ibabaw ng dagat na katumbas ng Jedi Sea Valley, ito ay isang simbolo ng auspiciousness. Hindi alam ni Lance ang tungkol dito, siya ay nasa Haiti at hindi pa pumunta sa dagat. Bangsap. Senior, ibig sabihin, nasa Jedi Sea Valley talaga ang location ng paparating na relics. Oo, ngunit higit pa riyan, ang paglitaw ng mga pulang ulap ay tanda ng isang mabigat na kayamanan, at kakaunti ang gayong mga palatandaan na lumitaw sa nakaraan o kasalukuyan. Anong mabigat na kayamanan? Posibleng may mga pseudo-immortal na artifact. Nanginginig ang puso ni Lance, mga pseudo-immortal na artifact. Senior,
Imposible iyon, hindi ba napakabihirang mga pseudo-immortal artifacts? Kahit sa Seven Heavy Seas, hindi maraming pamilya ang nagtataglay nito. Oo, 5 lang sila sa Sea of Seven Heavens, at ang 5 pseudo-immortal na armas na ito ay tinatawag na Death Blade, Blackwater Pearl, Flame Blade, Split Puppet, at Sky Eagle. Ngayon, ang pamilyang kumokontrol sa mga ito. 5 pseudo-immortal artifact, sila ang pinakamalakas na pamilya sa Seven Seas. Kinokontrol ang pamamahagi ng mga benepisyo sa buong daigdig ng mga espirito, kung may lumitaw na isa pang pseudo-immortal na artifact, isang bagong pattern ng kapangyarihan ang malamang na lumitaw. Higit pa rito, kung ang pseudo-immortal na ito ang artifact ay nakuha ng isang pamilya na nagtataglay na ng isa, ito ay malamang na magdulot ng pagkalipol sa ibang mga pamilya. Ito ay seryoso. So, this time, natatakot ako na lahat ng bigwigs ng Seven Seas ay gumalaw, lalo na ang 5 superpowers na nagtataglay na ng pseudo-immortal artifact. Sabi ni Lan sa kanyang puso, anong negosyo niya? Mukhang tuwang-tuwa si Wang Pai at muling sinabi, ang 5 kapangyarihang ito ng Seven Seas na nagtataglay ng mga pseudo-immortal na artifact, pare-pareho nating tinatawag silang Death God Family, Blackwater Family, Flame Family, Puppet Family, at ang Sky Family. Ang 5 superpower nilang ito ay tinawag sa mga pangalan ng pseudo-immortal artifact na taglay nila. Ang mga family name ng kanilang 5 superpower ay Fu, Yi, Noo, Pu, at Yong. Yi. Tanong ni Lance, Senior, alam mo ba kung ano ang pangalan niya, ang 5 Thunder War God Ino? Of course I know. He's the Blackwater family's 5 times thunderstorm powerhouse, bakit bigla mo na lang natanong to? Naku, ang totoo, kanina, noong una akong dumating sa dagat ng kamatayan, pinatay ko ang sarili niyang apo, isang lalaking may kulay ube na buhok, at ang pamangkin ng isang lalaking may kulay ubing buhok. Sabi ni Lance. Nagulat si Wang Pai na pinatay ni Lance ang isang tao mula sa isang superpower gamit ang isang pseudo-immortal na sandata. Kuya Lance, hinahanap mo si kamatayan, may iba pa bang nakakaalam nito? Well, syempre ginawa ko, may 9 tao sa oras na iyon bukod sa amin. Baliw ka, kung matuntin ang bagay na ito, sa totoo lang, mapupunta ka sa langit at lupa, walang matatakasan, isa lang ang kamatayan, hindi kita sinusubukang takutin, ang pamilyang iyon na pinangalanang Yi, ngunit ito ay isang superpower na nagtataglay ng pseudo-immortal na sandata na Blackwater Pearl, alam mo ba kung ano ang Blackwater Pearl? Ito ay isang hindi maisip na pag-iral, at sa harap ng pseudo-immortal na sandata, alinman sa mga ito ay kalabisan. Wang Pai mukhang takot na takot. Natigilan si Lance, kung bibigyan pa ako ng langit ng isa pang pagkakataon, papatayin ko pa rin. Ikaw, sayang, sa kalagayan ngayon, sana ay hindi na nila ito matunten pabalik sa iyo na pumatay nito. Ang 5 superpower na ito ng Seven Seas ay halos ang mga pinuno ng buong daigdig ng mga espirito. Noong nabubuhay pa ang ninuno ng ating akanang Shire. Ang Death Saber, sa 5 pseudo-immortal na armas ay nasa kamay ng ating ninuno, at ginamit ng ating ninuno ang Death Saber, kasama ang Shire 18 Blades martial skill, upang walisin ang buong spiritual realm. Nagtanong si Lance, kung gayon, bakit hindi inalis ni Old Ancestor Wang Shire ang iba pang 4 na pseudo-immortal na artifact noon? Naku, hindi ganoon kadali, bagamat ang lakas ng ating ninuno ay nahihigitin ang iba pang 4 na pseudo-immortal na artifact na nagtataglay, kaya lang niyang talunin ang mga ito, hindi pa sila papatayin. Sa anumang kaso, sino man ang may kakayahang magkaroon ng pseudo-immortal artifact ay tiyak na maging isa sa mga malalaking pangalan sa daigdig ng mga espirito. 1774. Ang kasalukuyang 5 malalaking tao ng Seven Seas ay hindi pantay sa lakas, sila ay malakas at mahina, ang pinakamalakas ay ang may-ari ng Flame Blade, ang susunod ay ang may-ari ng Split Puppet, ang may-ari ng Death Blade, ang may-ari ng Sky Eagle, at ang huli ay ang may-ari ng Blackwater Pearl, ang pamilyang Yi na pinatay mo ang apelyido ng angkan. Ang pamilya ng Blackwater ang pinakamahina.
Ang pinakamahina ay kamag-anak lamang sa iba pang apat na pseudo-immortal na may-ari ng artifact, ngunit sa isang ordinaryong kapangyarihan, iyon ay napakalakas na. Bukod dito, ang may hawak ng Blackwater Pearl ay ang pinakamahina, kaya lang ang kanilang henerasyon ng mga may hawak ay mas malamang na gumawa ang paggamit nito, hindi ibig sabihin na ang Blackwater Pearl, isang pseudo-immortal artifact, ay ang pinakamahina, ngunit ang gumagamit sa kanya ay mas malala pa. Nako, Senyor, kung talagang lilito ang isang pseudo-immortal artifact sa oras na ito kapag ipinanganak ang bagong relic, talagang maaabala nito ang pattern ng kapangyarihan ng spirit world. Oo, ito ay tiyak. Ang dagat ng kamatayan, ito ay magsisimulang mataong sa lalong madaling panahon. Ang mga mata ni Wang Pai ay bumaantong hininga sa isang makabuluhang paraan. Tanong ni Lance, Senior, tinawag mo ako dito para ipakilala sa akin ang impormasyon tungkol sa malalaking pangalan na iyon sa Seven Seas. Syempre hindi. Huwag tayong magsinungaling. Sa pagkakataong ito ay inilabas ang mga bagong relic, hindi lang ang mga spiritual bigwig ang kailangang makipagkompetensya, kami, ang angkan ng Shire, ay kailangan ding makipagkompetensya. Kuya Lance, hindi ka naman masama, ikaw. Magkaroon ng makalangit na lumilipad na espada, tama. Nagulat si Lance. Oh, Kuya Lance, walang sino man ang may anumang lihim sa harap ng pinakamalakas na Thunder Tribulation. Hindi ko lang alam na mayroon kang isang makalangit na lumilipad na espada, alam ko rin na mayroon kang isang Mahayana ikatlong yugto ng sanggol sa iyong utak, at ang iyong tunay na kaharian ay ang yugto ng pagsasama-sama lamang. Makikita mo talaga ang lahat. Sabi ni Lance sa kanyang puso, hindi niya malalaman ang tungkol sa pagkakaroon ng walang kamatayang enerhiya sa kanyang katawan, hindi ba? Naku, yan ang sabi ko sa'yo, walang sikreto sa harap ng pinakamalakas na bagyo, isang sulyap lang ay makikita na. Oh! Brother Lance, nagawa mong magtanim sa murang edad, kahit na hindi ko alam kung paano mo ito ginawa, o kung anong lihim na pamamaraan ang ginamit mo, ngunit alam ko na ikaw ay isang napaka-promising na tao. Siguro kung makakatulong ka. Sa akin, kung talagang ipinanganak ang isang pseudo-immortal artifact, para tulungan akong sakupin ito. Napangiti si Lance sa loob-loob, hindi ito aagawin ni Lance sa kanyang sarili kung magkakaroon siya ng pagkakataon. Brother Lance, malamang na iniisip mo na ikaw mismo ang kukuha nito. Sa totoo lang, hindi naman sa tinatakot kita, ngunit kung talagang aagawin mo ang isang pseudo-immortal na artifact, iyon ang magiging sentensya ng kamatayan mo. Dapat alam mo ang halaga ng pseudo-immortal artifact na ito, napakaraming tao ang naglipol sa iyo para dito. Sinabi ni Lance, hindi ko ba kayang bantayan mismo ang pseudo-immortal artifact? Kuya Lance, hindi naman sa minamaliit kita, hanggat hindi ka pa nakakarating sa tribulation stage, hindi mo mababantayan ang pseudo-immortal weapon. Isipin mo, noong ninuno natin. Si Saber, nagtataglay siya ng isang pseudo-immortal na sandata, ang Death God Saber, kasama ang 18 blades ni Saber, at sa kanyang kaharian sa 4 na Thunderbolts, siya ang naging pinakamalakas. Ang masasabi ko lang sa iyo ay kung mayroon kang, umabot sa tribulation stage, ibig sabihin, dumaan ka sa isang bagyo, at kahit anong ibig sabihin ng taglay mo, hindi ka kalaban, alam mo ba kung bakit? Hindi ko alam. Umiling si Lance, maaaring kahit na mayroon siyang immortal na proteksyon sa enerhiya, hindi siya isang kalaban. Dahil, hanggat siya ay nakaligtas sa isang bagyo, ang kanyang pisikal na katawan ay isang kalahating immortal na pangangatawan, at sa maraming beses na siya ay nakaligtas sa isang bagyo, mas lumalakas ang kanyang kalahating immortal na pangangatawan. Kapag siya ay nakaligtas sa 9 na bagyo, siya ay ganap na nagiging isang immortal physique, ibig sabihin ay nasa immortal level na siya, at ganoon kalakas siya. Nanginginig ang katawan ni Lance na parang naiintindihan niya. Katulad noong si Lance ay nasa mortal na kaharian, pagkatapos niyang marating ang return to ancestry, ang kanyang pisikal na katawan, na dehumanized, ay hindi na isang pisikal na mortal at naging isang espiritong katawan.
Pagkatapos maging isang espiritong katawan, si Lance, sa mortal na mundo, ay halos isang immortal na katawan na hindi kayang patayin ng mga mortal. Katulad nito, pagkatapos makaligtas sa isang bagyo, ang kanyang katawan ay naging isang kalahating immortal na pangangatawan. Sa makatuwid, kahit nataglayin ni Lance ang Immortal Chi upang protektahan ang kanyang katawan, wala itong silbi, dahil gaano man kalaki ang Immortal Chi na taglay niya, ang kanyang pisikal na katawan ay isang espiritong katawan pa rin, at ito ay hindi isang lapad ng buhok mula sa isang kalahating immortal na tumuntong sa immortal na kaharian. Napangiti si Wang Pai, Brother Lance, may isa pang bagay na hindi mo alam. Pseudo-immortal artifacts, walang sino man ang makakapagmaneho sa kanila, kailangan silang i-drive ng isang half-immortal physic transmutation stage powerhouse. Ngumiti si Lance, hindi ito sineseryoso, kung talagang nagtataglay si Lance ng pseudo-immortal na sandata, magagawa ito ni Lance gamit ang walang kamatayang enerhiya sa kanyang katawan, tiyak na kaya niyang itaboy ito, ngunit ang walang kamatayang enerhiya sa katawan ni Lance ay limitado, kung siya ang magmaneho ng pseudo-immortal na sandata, ito ay patuloy na mauubos at kalaunan ay mawawala. Kuya Lance, bumalik ka at mag-isip tungkol dito, nag-practice ka ng Share 18 Blades ng ating ninuno, sa anumang paraan, kalahati ka ng aming angka ng Share. Okay, babalik ako at pag-iisipan ko. Okay. Bumalik si Lance sa kanyang tirahan. Medyo nag-aalala si Lance sa loob, dahil ang mga salita ni Wang Pai ay nagpabatid kay Lance ng isang bagay na hindi niya alam noon, na ang pinakamalakas na tao sa Tribulation Stage, kilala rin bilang Thunder Tribulation, ay kalahating immortal, na isang malaking pagkakaiba. Sa antas. Lance, ano ang gusto ni Senior Wang Pai sa iyo? Nang makita ni Thalia ang mabigat na mukha ni Lance, abala siya sa paglapit. Sinabi ni Lance ang mga salita ni Wang Pai kay Thalia at sa iba pa, sa paraang maipalaganap din ang hindi alam na impormasyon sa kanila. Ang malakas na bagyo ay katumbas ng kalahating immortal. Oo, nangangahulugan ito na ang mga Thunder Tribulation Powerhouse na iyon ay hindi lamang may immortal na chi sa kanilang mga katawan, kundi pati na rin ang kalahating immortal na kapangyarihan, kaya walang silbi para sa akin na magkaroon ng immortal na chi sa harap ng Thunder Tribulation Powerhouses. Sinabi ni Harleen, dahil ang Lightning Tribulation Powerhouses ay mayroon ding immortal na enerhiya sa kanilang mga katawan, hindi ba't ito ay nangangahulugan na mabilis din nilang mapadalisay ang mga Spirit Stone? Oo. Ngunit, naabot na nila ang yugto ng kapigatian, kaya hindi na kailangang pinuhin ang mga ito, at ang pinakamataas na baitang Spirit Stone ay ikawalong baitang lamang, at gayon din, ang kapigatian ay hindi isang bagay na maaari mong linangin ng mag-isa, ngunit sa pamamagitan ng pagtawid. Langit, langit. Kung gayon tutulungan mo si Senior Wang Pai at sakupin ang pseudo-immortal na sandata. Sinabi ni Lance, ngayon ay tila kailangan, bagamat mayroon akong immortal na enerhiya sa aking katawan, maaari rin akong magmaneho ng mga pseudo-immortal na sandata, ngunit ang aking immortal na enerhiya, pagkatapos ng lahat, ay hindi nabuo sa aking katawan, at nagmamaneho. Pseudo-immortal weapons, isang beses lang gagamitin, at hindi ko na ito magagamit ng ilang beses, mauubos na ang walang kamatayang enerhiya sa katawan ko. Kung gayon, maghanap tayo ng isang malaking puno upang tamasahin ang lilam, si Senior Wang Pai ay hindi masamang tao, tumayo tayo sa kanyang tabi. Sinabi ni Lance, ngunit sa hinaharap, kapag ako ay naging kalahating immortal, wala akong pseudo-immortal na armas kung wala akong pseudo-immortal na sandata, hindi ko magagawa maging isang malaking kapatid sa daigdig ng mga espirito, lalo pat mangibabaw sa daigdig ng mga espirito. Tapos hindi natin naiintindihan, let's take one step at a time, in short, never do anything that you can't control yet. Sa sandaling ito, sa 7 dagat, ang 5 dakilang pamilya, ay nagdaraos ng isang pulong. 1775. Sa pagkakataong ito sa dagat ng kamatayan, malaki ang posibilidad na maipanganak ang isang pseudo-immortal na artifact. Tayo, ang Yi family, ay dapat gawin ang lahat para makuha ito.
Ang pseudo-immortal artifact na kinokontrol ng ating Yi family ay ang Blackwater Pearl, at si Thalia ang pinakamahina sa 5 pseudo-immortal na artifact. Kung kukuha tayo ng isa pang pseudo-immortal artifact, malamang na tayo ang magiging pinakamalakas na kapangyarihan sa Seven Seas. Oo. Sa meeting room, higit sa 80 malalakas na Thunder Robbers ang sabay-sabay na tumango. Ang Thunder Robbers ay half-immortals din, at ang pamilya Yi ay mayroon ng higit sa 80 half-immortals. Maaaring hindi ito kapanipaniwala sa lahat, ngunit hindi na kailangang tanungin ito, dahil sila ay nasa 7 dagat, ang pinakamakapal na lugar sa buong spiritual realm kung saan ang aura ng Seven Seas ang pinakamakapal, at ang aura ng Seven Seas ay 100 beses kaysa sa una. Sa 6 na dagat na pinagsama, na nagpakita kung gaano kakapal ang aura ng 7 dagat, bilang karagdagan, dahil ang Seven Seas ay pinakamalapit sa Immortal Realm, madalas mayroong walang kamatayang chi na tumutulo sa mga puwang sa kalawakan, at ang ganitong uri ng walang kamatayang paglilinang. Ang mga mapagkukunan ay wala sa iba. Subukan ko, sa isang lugar na tulad nito, ang isang pamilya na may higit sa 80 kalahating immortal na lumipat ay hindi gaanong. Sa karagdagan, ang aming pamilya, si Egan, ang apo ng 5 Thunderbolt War God Ino, siya ay unang pumunta sa dagat ng kamatayan 2 taon na ang nakalilipas, ngunit sa kasamaang palad, 2 buwan na ang nakakaraan, ang liwanag ng buhay na kumakatawan sa kanya sa Ancestral Hall ng pamilya ay biglang lumabas, ibig sabihin ay patay na siya. Ang paglalakbay na ito sa dagat ng kamatayan ay nagkataon ding mag-iimbestiga sa dahilan ng kanyang kamatayan, at magpapadala ng isang propeta upang tumulong sa paghahanap ng tunay na salarin. Kapag nalaman ko kung sino ang pumatay sa apo ko, lilipulin ko ang buong angkan niya. Malamig ang tingin ng isang matandang lalaki, at ang matandang ito ay si Enoch, ang lolo ng lalaking iyon na may kulay purple na buhok, isang malakas na kalahating immortal na nakaligtas sa 5 pagnanakaw. Katulad nito, ang iba pang 4 na iba pang superpowers ng Seven Seas ay nagdaraos din ng isang pagpupulong sa ngayon, tungkol sa bagong relic na ito. Siyempre, ang lahat ay nag-iisip lamang na may mga pseudo-immortal na artifact na ipinanganak, ngunit walang nakakaalam kung sila ay totoo o hindi. Sa ngayon, sa isa sa mga dagat sa dagat ng kamatayan, isang malaking barko ang naglalakbay sa ibabaw ng dagat. Isang binata ang nakatayo sa kubyerta. Duke, nasa Sea of Death tayo. Bakit hindi ko pa nakikita ang mahahalagang tao sa buhay ko? Walang tiyagang sinabi ng binata na iyon na may hawak siyang larawan ng isang babae na halos kamukha ni Sina sa kanyang kamay. Duke, hindi na kailangang mag-alala, sa palagay ko ay dahil naituro sa iyo ni Senior Delphine ang daan, dapat ay tama ito. Nga pala, Gongzi, ngayon lang nabalitaan ng Family Jade Sleep na ilang araw na ang nakalipas, isang lumitaw ang pulang ulap sa dagat ng kamatayan, at sinabi ng pamilya na sa mga bagong relic na lumabas sa oras na ito, malamang na mayroong mga pseudo-immortal na artifact, kaya sa loob ng ilang buwan, magkakaroon din ang pamilya ng malalakas na tao na darating dito. I'm not interested in that, I just want to find the noble person in my life right now and I want to marry her. I think that if I marry my noble, my destiny might change from here on out, and I can maging robbery strongman in the future. Nag-aalalang sabi ng binata. Duke, tumingin ulit tayo dito. Sa ngayon, sa ilalim ng dagat na ito ang base camp ng Shere Clan. Matagal nang naglalaro sa damuhan sina Lance at Thalia at ang iba pa, walang nararamdamang interesante. Lance, bakit hindi tayo pumunta sa ibabaw ng dagat at magpahangin, kumuha ng tunay na sikat ng araw, mahigit 2 buwan na tayong nakatira dito at medyo masikip. Mungkahi ni Thalia. Oo, matagal ko nang gustong pumunta sa ibabaw ng dagat para makalanghap ng sariwang hangin. Pumalakpak si Harleen. Napapikit din si Lucy at sinabing, maaari tayong pumunta sa dagat at sumakay ng patag na bangka, hindi ba napaka-komportable?
Pinaikit ni Lance ang kanyang mga mata, huwag kang matakot na kainin ka ng buwaya magkano sa dagat ng kamatayan, salamat sa pag-iisip mo, sige, pumunta tayo sa ibabaw ng dagat para magpahangin. Sa pagsasabing iyon, si Lance ang unang sumugod sa ibabaw ng dagat. Dahil halos 3 buwan pa bago ipanganak ang Relic, medyo nakakatamad maghintay. Pagkarating ng lahat sa ibabaw ng dagat, pinalaki ni Lance ang kanyang lumilipad na espada, at lahat ay nakaupo dito, nakahiga sa ilalim ng araw, at nag-uusap ng walang ginagawa. Lance, makakahanap pa ba tayo ng 8th grade spirit stones? Nakahiga sa lumilipad na espada, tanong ni Talia. Hindi ko alam, ang 8th grade spirit stone na ang pinakamataas na grade, itong mundo, hindi ko na talaga alam kung meron pa. Ang 9 na Dawis Demons ay makakahanap ng pang-8 baitang espiritong bato, na nagpapahintulot sa amin na umakyat sa yugto ng Mahayana. Sinabi ni Harleen, kahit na pumailang lang tayo sa yugto ng Mahayana, tayo ay nasa unang yugto pa lamang ng yugto ng Mahayana. Wow, kailangan ba nating umasa sa ating sariling paglilinang pagkatapos noon hanggang sa makatawid tayo sa yugto ng kapigatian? Okay. Ang paggawa ng isang hakbang sa isang pagkakataon ay isang hakbang sa isang pagkakataon, normal na kailangan mong linangin ang iyong sarili. Immortal Realm, Merging, Separation, Mahayana, Transmigration, i.e., half-immortal. Sa sandaling ito, isang malaking barko ang nagmaneho sa di kalayuan. Master Damon, may darating. Sabi ni Lucy. Sinabi ni Lance nang hindi tumitingin, halika, magbabad tayo sa ating araw, kung sino ang titingnan natin, dukutin ko ang kanyang mga mata. Oh! Walang bumangon at nagpatuloy na parang walang nangyari. Sa sandaling ito, sa malaking barkong ito, isang binata ang nakatayo sa kubyerta at nakakita ng ilang lalaking lumulutang sa dagat sa di kalayuan. Mabilis, naglalayag na ang barko. Utos ng binata. Oo. Sa barkong ito, bilang karagdagan sa kabataang iyon at ang pinakamalakas na mercenaryong tauhan ng Six Seas, mayroong hindi bababa sa 7 o 8 iba pang powerhouse ng Mahayana Stage. Ang mga Mahayana Stage powerhouse na ito ay mga bodyguard na sumunod sa kabataang iyon, na nagpapakita na ang katayuan ng kabataang iyon ay hindi pangkaraniwan. Maya-maya pa ay lumapit na ang barko. Sakto, inangat ni Sina ang kanyang ulo upang tumingin sa ibabaw. Nakita ng kabataang iyon si Sina at ang buong katawan niya ay nanatili roon, nagkatinginan silang dalawa, at sinabi ng kabataang iyon na nanginginig ang mga labi, aking maharlika, narito talaga ang aking maharlika. Ang 7 o 8 Mahayana Stage powerhouses na nakatayo sa deck ay nagulat din nang makita nila si Sina, sa loob-loob nilang sinabi, ang hula ni Senior Delphine, totoo talaga. Noong una, hindi sila naniwala, ngunit ngayong nakita nila si Sina, nakamukhang kamukha ng portrait, hindi nila maiwasang maniwala dito. Siyempre, sa sandaling iyon, nakasimangot si Sina, at sa loob-loob na sinabi ni Sina, may sakit ang taong iyon, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Hindi nagustuhan ni Sina ang paraan ng pagtingin ng binata sa kanya ngayon, na tila ba matagal na niyang hinahanap si Sina, samantalang sa katunayan ay hindi siya kilala ni Sina. Sina, anong klaseng tao? Itinaas din ni Talia ang kanyang ulo, at biglang nakita ang kabataang iyon sa bow deck, lumuluhang nakatingin kay Sina. Sina, kilala mo siya. Isang psychopath, saan ko siya kilala? Napabuntong hininga si Sina. Kung ganoon, bakit kanya tinitingnan at umiiyak? Parang nahanap na rin kita. Paano ko malalaman, sa bagay hindi ko naman alam. Biglang sinabi ni Harleen, Sina, maaaring ang iyong mortal realm husband, reincarnated, ay nakilala ka sa nakaraang buhay. Paano ito? Tanggi ni Sina sa isang buntong hininga, na tila naiinis sa loob. Nang marinig ito ni Lance, itinaas din niya ang kanyang ulo upang tumingin. Oo naman, isang hindi nakikilalang psychopath ang tumingin sa busog ng barko, lumuluha ang mata. Sinabi ni Lance, hindi siya maaaring maging reinkarnasyon ng aking Panginoon. Bakit? Nagtataka si Harleen.
Natigilan si Lance, kung titingnan ang kanyang edad, siya ay hindi bababa sa 100 taong gulang, 1 taon sa mundo ng mga espiritu, 10 taon sa mortal na mundo, bilang kapalit, ito ay 1,000 taon. 1,000 taon na ang nakalipas, ang amo ng aking amo ay lahat ay umuusad pa rin. Vulgar. Binigyan ni Talia si Lance ng isang blankong tingin. 1776. Unti-unting lumalapit ang malaking barko. Nang 100 metro lamang ang layo ng malaking barko sa kanila ay naramdaman ni Lance na mayroong 8 yugto ng Mahayana sa malaking barkong iyon, at ang pinakamalakas sa kanila ay umabot sa ika-6 na yugto ng Mahayana. Ah! Nanginginig ang katawan ni Lance, Mahayana 6th stage. Anong problema? Sa malaking barkong iyon, mayroong 8 yugto ng Mahayana, isang Mahayana na 6 na yugto at 2 Mahayana na 5 yugto. Sabi ni Lance. Si Talia at ang iba pa ay nanginig din. Paano magkakaroon ng napakaraming powerhouse ng Mahayana stage? Hindi ko alam. So ano ngayon? Huwag ka ng kabahan, bagamat napakarami nilang Mahayana, halatang hindi sila marunong magmaneho ng mga lumilipad na espada, samantalang kaya ko. Si Harleen ay abala sa pagsasabing, ano ang ibig mong sabihin, kapatid? Ginagamit ang kwelyo ng iyong aso para bitag sila. Og. Inilibot ni Lance ang kanyang mga mata. Gayunpaman, ang sinabi ni Harleen ay medyo makatwiran. I don't know if I can set it right, ang daming Mahayana kung tutuusin. Tingnan muna natin kung ano ang gusto nilang gawin. Sabi ni Talia. Dahan daw ang lumapit ang malaking barko. Sa wakas ang malaking barko ay 12 metro lamang ang layo mula sa Lance at sa iba pa. Ang binata sa kubyerta ay abala sa pagsigaw, aking Maharlika, sa wakas ay natagpuan na kita. Sinabi ni Lance, excuse me, sino ka? At sino ang iyong Maharlika? Ang binata ay hindi man lang tumingin kay Lance, na para bang si Lance ay mababa ang klase sa kanyang mga mata at hindi karapat-dapat na makipag-usap sa kanya, ang kanyang mga mata ay palaging nasa Sina. Medyo naiinis si Lance nang hindi siya pinansin. Sinabi ng binatang iyon kay Sina, kamahalan, ano ang pangalan mo? Ngumuso si Sina sa disgusto, sino ang iyong Maharlika? Oh, Maharlika, alam mo ba na nagpunta ako sa dagat ng kamatayan partikular para sa iyo? Ngumiti ang binata. Kilala ba kita? Sabi ni Sina. Hindi ko alam. Kung hindi mo siya kilala, bakit mo sinabi na pumunta ka dito para lang sa akin? Sinabi ng kabataan, sinabi ng isang kalahating immortal na propeta sa aking pamilya na ang aking Maharlika ay nasa dagat ng kamatayan, at iginuhit din niya ang isang imahe sa akin, upang makita mo kung ang ulo ay kamukha mo. Ang larawan ng kabataan ay itinukod bukas para makita ni Sina. Ito ay may hitsura, ngunit ito ay halos magkapareho, hindi eksaktong pareho. Mas maganda ka pa sa inaakala ko, Maharlika, sinabi ng propeta ng pamilya ko na magiging asawa kita. Ay po. Naiinis si Sina. Si Lance ay nabalisa na, gustong kunin ang asawa ng kanyang guro, kahit man lang ay pasayahin si Lance, ngunit sapat na siya upang huwag pansinin si Lance. Malakas na sinabi ni Lance, sino ka, o magiging bastos ako. Noon lamang tumingin ang binatang iyon kay Lance na nakanganga ang bibig, hindi na kailangang ipaliwanag kung sino ako sa iyong kababaan. Haha, ang yabang, gusto mong kunin ang kaibigan ko, at kinakausap mo ako sa ganyang tono. Para kang langgam sa paningin ko, nakatadhana ang tadhana mo na maging babae ko, wala itong kinalaman sa pag-iral mo, at hindi ko na kailangan pang pasayahin ka, dahil, kung sasabihin mo pa, ikaw ay magiging isang hindi makatarungang multo sa ilalim ko. Bagamat ang binata ay tumingin kay Sina na puno ng lamang, tumingin siya kay Lance at sa iba pa, ngunit ang kanyang mga mata ay mataas. Sinabi ni Harleen, kapatid, lambingin mo siya hanggang mamatay, ayaw ko sa taong ito. Kahit na siya talaga ang reincarnation ng master mo, ayoko. Hindi siya karapat-dapat. Bumantong hininga si Lance, ang taong ito ay mas matanda kay Lance, paano siya magiging reinkarnasyon ng kanyang Panginoon, at ang kaharian ay mas mataas pa kaysa kay Lance, na nagiging isang napakasamang mundo.
Sa oras na ito, ang isang Mahayana stage strongman na nakatayo sa tabi ng kabataan ay galit na napag-alitan, matapang, kapag nakita mo ang ating Death God Family Prince, huwag kang lumuhod at ikaw ay masentensyahan ng kamatayan sa mismong lugar. Prince of the Death God Family. Sorry, never heard of it. Tumaas ang ulo ni Lucy at mayabang na sinabi, si Lance ay ngumiti ng walang pakialam. Calling you guys insects? You're still not convinced? You don't even know the Death God family, what is it kung hindi insekto? Makinig kang mabuti, galing tayo sa Seven Seas, the Death God family. Naintindihan na ni Lance, hindi nakakagulat na siya ay napakataas at makapangyarihan, kaya siya ay mula sa Seven Seas, ang Death God family, ang pamilya na may apelyidong Fu mula sa Seven Seas. Kinokontrol nila ang Death God Blade, isang pseudo-immortal armas. Gayunpaman, ito ang dagat ng kamatayan, hanggat hindi ito half-immortal, walang paraan para magmaneho ng lumilipad na espada rito, natatakot si Lance sa kanya. Sinabi ni Lance, ano ang Death God family, narito, ako ang namamahala. Medyo naiinip ang binata, tapusin mo ang lalaking ito. Ang iba pang mga babae, maliban sa aking maharlika, maaari mo silang itapon ayon sa gusto mo, lahat sila ay maganda, sayang patayin ang kakaiba ng direkta. Salamat, Gangshi. Ang iilang Mahayana stage powerhouse na iyon ay tumingin kay Harleen, Lucy, Thalia, at Lightwater, nakangiti hihihi at dinidilaan ang kanilang mga labi, pinagpala sila ngayong gabi. Agad na pinalayas ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at umatras sa daan-daang metro ang layo. Ang dahilan kung bakit siya umatras sa daan-daang metro ang layo ay dahil ito ang ligtas na distansya. Kasabay nito, isang lalaki sa ikatlong yugto ng Mahayana ang tumakbo patungo kay Lance, dahil hindi niya kayang itaboy ang lumilipad na espada, diretso niyang pinamunuan ang hangin at tumapak sa tubig. Kaya naman, ang bilis ay hindi kasing bilis. Ang paglipad gamit ang isang imperial na espada ay pareho sa kahulugan ng isang kotse na may kaugnayan sa isang ordinaryong tao. Agad na ginalaw ni Lance ang kanyang isip at bumaril sa isang bilog sa napakabilis na bilis. Matapos tumaas ang kaharian ni Lance sa unang yugto ng panghuhula, ginamit niya muli ang locking circle na ito, at ang kabuoang lakas ng locking circle ay tumaas ng kaunti. Gayunpaman, hindi ito masyadong tumaas, pagkatapos ng lahat, si Lance ang nagmaneho ng Spirit Locking Circle, umaasa sa Immortal Chi sa kanyang katawan. Ang Immortal Chi ay hindi nagbago, ang kanyang sariling kaharian ay lumaki ng kaunti, kaya mayroon lamang ilang maliliit na pagbabago. Ang lalaking iyon sa ikatlong yugto ng Mahayana ay nakulong sa leeg ni Lance sa isang sulyap. Ang taong Mahayana third stage na iyon ay hanggal. Walang oras si Lance para makipagtalo sa kanya, ang locking circle ay mahigpit na nagkontrata at pinatay siya sa isang kisap mata. Laking gulat ng mga tao sa malaking barko nang makita nila ang eksenang ito. Paano ito? Ang ikatlong yugto ng Mahayana ay pinatay ng unang yugto ng paghati, ito ay imposible. Ang kabataang iyon ay umungal. Sa sandaling iyon, may nakakilala sa kanya at nagsabing, Duke, ginagamit niya ang tila Spirit Locking Circle. Spirit Locking Circle. Hindi ba ito ang magic weapon na ibinigay ni Enoch sa sarili niyang apo? Oo, at hindi ko alam kung paano ito nakuha sa kanyang mga kamay. Isa sa inyo ang umakyat doon at patayin siya. Angal ng kabataang iyon. Gayunpaman, ang grupo ng Mahayana sa paligid niya ay hindi kaagad nagmamadali. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay nakapatay ng isang Mahayana third stage sa isang sulyap, at walang nakakaalam kung gaano kalakas ang Spirit Locking Circle ni Lance. Walang duda na ang Spirit Locking Circle ay higit sa ilang dosenang beses na mas malakas sa mga kamay ni Lance kaysa sa apo na iyon na si Ino. Go on! Sigaw ng binata na iyon. Sa desperasyon, sinabi ng isa sa mga lalaki sa ikalimang yugto ng pagpaparami, gagawin ko ito, sampain ito, hindi ako naniniwalang may kukulong niya ako.
Pagkatapos sabihin iyon, pinatay ng lalaking iyon sa ikalimang yugto ng multiplication si Lance. Syempre, naglabas din siya ng isang magic treasure, ito ay isang letigo, at ang letigo na iyon, na minamaneho niya, ay pumulupot kay Lance sa lakas ng isang kisap mata, ng mabilis. 1777. Dahil lang sa hindi ka makapagmaneho ng lumilipad na espada ay hindi nangangahulugang hindi ka na makakagamit ng iba pang mahiwagang armas, kung hindi, ang locking circle ng lalaking may purple-haired na lalaki noon ay hindi rin makakapagmaneho nito. Napakabilis ng whip magic weapon ng Mahayana Stage 5 na lalaking iyon. Hindi ito inaasahan ni Lance at hindi niya namamalayan ang magic weapon ng isa pang lalaki. Sa desperasyon, inihagis ni Lance ang spirit locking circle habang iniiwasan ang letigo ng isa pang lalaki. Gayunpaman, nawala ang katumpakan nito. Swoosh! Oo naman, ang spirit locking ring ni Lance ay nahawakan ng Great Fifth Stage na iyon nang hindi nagtagal. Sinusubukan akong bitag. Siyempre, si Lance ay gumawa ng ilang paglukso sa kalangitan, at ang letigo na iyon ay humabol kay Lance na parang espiritong ahas. Ang bilis nito ay hindi mas mabagal kaysa sa lumilipad na espada ni Lance. Lance, bilasin mo, malapit ng bumalot ang letigo. Hindi ko inaasahan na bagamat hindi niya kayang itaboy ang lumilipad na espada, kaya pa rin iyon ang kanilang whip magic. Naging pabaya ako, ang aking locking circle ay kayang magmaneho nito, at gayon din ang mga magic treasure ng ibang tao, kaya lang hindi ito kayang itaboy ng lumilipad na espada. Pagkalipas ng ilang segundo, ilang libong metro na ang layo ni Lance. Sa wakas ay bumagal ang paghagupit ng kabilang partido dahil sa malayo. Sa oras na ito, si Lance ay nagkaroon ng isang stroke ng henyo. Ang letigo na ito ay mabuti, maaari ko ring ispell ito at tingnan kung maaari ko itong pinuhin kaagad. Agad na hinayaan ni Lance na bumalot sa kanya ang letigo. Sa di kalayuan, nagtawanan ang isang grupo ng mga tao sa malaking barko nang makita nila si Lance na sa wakas ay nasabit sa 1,000 miles rope. Ngumuso ang kabataang iyon, ngayon lang, pinatay niya ang ikatlong yugto ng Mahayana. At naisip kung gaano siya kalakas, tingnan mo, ngayong nahuli siya ni Majun ng 1,000-mile rope. Ang Mahayana 5th Stage man na nakatayo sa tabi ng kabataan ay si Majun, ang may-ari ng 1,000-mile rope. Ang 1,000-mile rope na ito ay hindi isang heaven-grade magic treasure, isang top-grade superior magic treasure. Sa isang pag-iisip, mabilis na nakuha ni Majun ang 1,000-mile rope, at ang 1,000-mile rope ay kinaladkad si Lance pabalik mula sa 1,000 milya ang layo. Gayunpaman, sa sandaling ito, nahihirapan si Lance na pinuhin ang 1,000-mile rope na iyon. Kinabahan din si Lance, kung hindi siya magtagumpay, kung hindi niya mapino ang 1,000-mile rope at makakalag ito kapag nasa 100 metro na ang layo niya sa kanila, kung gayon kailangan niyang sagutin ang araw na ito. Sa kabutihang palad, hinihila ng 1,000-mile rope si Lance pabalik sa humigit kumulang 300 metro sa harap ng malaking barko nang pinuhin ni Lance ang 1,000-mile rope na iyon. Sa isang iglap, ang 1,000-mile rope na iyon ay naging magic weapon ni Lance. Gumalaw ang isip ni Lance at ang 1,000-mile rope ay automatikong nalaslas. Sa sandaling ito, ang hukbo ng kabayo sa malaking barko ay hanggal. Anong meron? Horse Army. Yung kilo kong lubad, nawalan ako ng contact. Ano? Hahaha, ang sarap letigo. Ilang daang metro ang layo, narinig ang tunog ng pagtawa ni Lance, hawak niya ang isang lubad sa kanyang kamay, ang puso ni Lance, ang lubad ay nakapulupot sa kanyang palso, ang kulay ay pula pa rin, tulad ng pulang lubad na inilagay ng isang batang babae sa kanyang palso. Paano nangyari ito? Natigilan ng mga tao sa malaking barko. Ang hukbong iyon ng kabayo ay nahihiya at nagalit sa pagnakawan ng 1,000-mile rope, ito ay masyadong nakakahiya, ang kabilang partido ay isang nag-ambala lamang sa unang yugto, ngunit ninakawan niya siya ng isang mahusay na ikalimang yugto ng magic treasure. Anong klaseng halimaw ito? Gayunpaman, wala na siyang isip na mag-isip kung anong klaseng halimaw, talagang hindi niya kayang tumambay sa spirit world kung hindi niya maibabalik ang kanyang magic treasure ngayon. Papatayin kita.
Sa susunod na segundo, ang hukbo ng kabayo ay sumugod sa kalangitan, napapatay na sumugod kay Lance. Bamuka ang sulok ng bibig ni Lance at dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay. Share 18 blades. Boom! Pinutol ni Lance gamit ang isang hiwa. Ang slash na ito, ang langit at ang lupa ay nag-crack, ang buong dagat ay gumulong daan-daang metro ang taas, at isang malaking bangin sa ibabaw ng dagat ay umaabot ng 10,000 metro. Ah! Sigaw ng kawal ng kabayong iyon, na wala man lang oras na tanggalin ang kanyang sanggol na katawan, agad siyang naputol. Si Lance mismo ay nagulat, ang kanyang share 18 blades, nakakapagtaka, ay nagawang pugutan ng ulo ang ikalimang yugto ng Mahayana powerhouse sa isang iglap. Heavens! Naisip ni Lance na hindi siya ganoon kalakas, maaari lamang siyang umasa sa Spirit Locking Circle. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kapangyarihan ni Lance sa pagpapakita ng share 18 blades ay hindi mas mababa sa Spirit Locking Circle sa kaunti. Hindi pa niya ito nagawa noon sa ibabaw ng dagat, sa ilalim lamang ng dagat, kaya hindi siya sigurado sa kapangyarihan. Sa katunayan, ang share 18 blades ay tumugma sa Heavenly Superior Rank at Immortal Chi ni Lance, kaya ang kapangyarihan ng espada ni Lance ay hindi mas mababa sa alinmang Mahayana 5th stage, at kahit na, ang Mahayana 6th stage ay maaaring hindi maharangan. Ito. Kung hindi, bakit gusto ni Senior Wang Pai ng Shire Clan na tulungan siya ni Lance na agawin ang pseudo-immortal na sandata? Ang hindi alam ni Lance ay sa ngayon, sa ilalim ng dagat, ang espiritual na pakiramdam ng isang tao ay tumitingin sa ibabaw ng dagat. Nang makitang pinatay ni Lance ang ikalimang yugto ng Mahayana sa isang slash, bahagyang ngumiti siya, at ito ay si Senior Wang Pai. Karapat-dapat na maging share 18 blades na nilikha ng ninuno ng aking Shire Clan, syempre, itong si Lance ay talagang nasa isang misyon laban sa langit, kung hindi, hindi siya makakagawa ng ganoon kalakas na puwersa. Sabi ni Wang Pai sa loob-loob. Sa ibabaw ng dagat, nawasak din ang malaking barko at naging tambak ng mga wood chips, at ang grupo ng mga tao na kanina ay nakasakay sa barko ay nakatayo na lamang sa ibabaw ng dagat. Galit at takot sa parehong oras ang mukha ng kabataang iyon. Talagang hindi niya inaasahan na ang isang griffin na sobrang mura at hindi kapanipaniwala na wala siyang interes na tingnan siya ay magiging napakalakas. Tumayo si Lance sa hangin at mahinang nagsabi, sino pa ang naroon? Hindi man malakas ang boses ay umabot sa tenga ng lahat na para bang may kulog na yumanig sa kanilang katawan. Ikaw. Nagalit at galit na galit ang kabataang iyon mula sa Death God family. Tiningnan ni Lance ang kabataang iyon at sinabing, anak, kung walang makakatalo sa akin ngayon, mamamatay ka, ipinapayo ko sa iyo na ihanda ang iyong sarili sa pag-iisip. Go on. Give it to me. Sigaw ng binata na iyon. Gayunpaman, walang sino man ang magpatuloy, ang hukbo ng kabayo ay napatay lamang sa isang slash, sino pa ang nang-ahas na magpatuloy? Duke, hindi nararapat na mag-away tayo sa ngayon. Oo, Gongzi. Ang taong ito ay may pambihirang kasaysayan, napakalakas niya kahit na siya ay nasa unang yugto pa lamang ng kaharian ng Divine Separation. At saka, ang martial skill na ginawa niya ay tiyak na sikat na teknik ni Wang Shire noon pa, ang Shire 18 Blades. Shire 18 Blades? Miyembro siya ng Shire Clan. Maraming tao na hindi pa nakikita ang Shire 18 Blades ay nabigla lahat sa sandaling ito. Milyon-milyong taon na ang nakalilipas, ang angka ng Shire ay isa rin sa mga malalaking pangalan sa daigdig ng mga espiritu at noon, ang kinokontrol ni Wang Shire ay ang parehong pseudo-immortal blade ng kamatayan na kontrolado ng pamilya Fu ngayon. Muling lumabas ang boses ni Lance, sino pa ang nandoon? Kung wala na, kailangan ko silang katayin. Siyempre hindi sila pababayaan ni Lance, tutal, sila ay mula sa Seven Seas Death God family, tiyak na kailangan nilang patayin silang lahat, kung sakaling malaman ito ng Death God family. Sila, ang Death God family, ay dapat na maraming half-immortal level tribulation strongmen, sinuman sa kanila ay kayang pumatay kay Lance. Gaano man kalakas si Lance, maaari lamang siyang maging mga scrap laban sa half-immortals. 1778.
Ang binata na iyon ay umungal, ako ay isang lalaki mula sa Death God family, naglakas loob kang subukang hawakan ako. Nakakatawa, anong oras na, at ang Death God family. Kung maglakas loob kang hawakan ako, hindi ka pababayaan ng pamilya ko. Galit na galit si Lance, sinubukan mo lang akong patayin, inaasahan ko bang palayain ako ng pamilya mo? Masyado kang katawa-tawa. Galit na galit si Lance, ngayon lang ay napakataas at napakalakas ng anak ng asong ito na mayroon siya. Pinatay ng mga tao si Lance at ang mga kagandahang iyon ay nabigyan ng gantimpala sa ilang mahayana sa paligid niya, ngunit ngayon ay talagang sinabi niya na ito ay isang bagay na hindi pakakawala ng kanyang pamilya. Pag-isipan mong mabuti kung gusto mo ba akong hawakan o hindi, kung mamatay ako, ibig sabihin ay mamamatay na ang liwanag ng buhay ko at malalaman ito ng pamilya ko. At saka, sa 3 buwan, isang bagong relic ang gagawin. Ipinanganak dito, at pagkatapos ay darating ang lahat ng pinakamalakas na tao sa aking pamilya, kasama na ang napakalakas na lalaking iyon sa aking pamilya na kumokontrol sa Deathblade. Hindi banggitin sa iyo, kahit ang iyong buong angkan ng share ay ililibing kasama mo. Ang dagat ng kamatayan, hindi magagawa upang magmaneho ng lumilipad na espada, iyon ay para lamang sa mga ordinaryong magsasaka, hindi ito mahigpit para sa isang malakas na kalahating immortal na antas. Hahaha, parang takot ka talaga sa kamatayan, kung hindi, bakit ka ba magbabante ng sobra sa akin, kung takot ka sa kamatayan, then all the more reason to die. Tiyak na hindi ako mamamatay, hindi sinabi sa akin ng propeta ng aking pamilya na nanganganib ang buhay ko nang pumunta ako dito, tiyak na hindi. Ngumuso si Lance, sa tingin mo ba ay mahuhulaan ako ng isang basurang propeta ng iyong pamilya? Bah! Pagkasabi nito, itinaas ni Lance ang lumilipad na espada sa kanyang kamay. Malayang magagamit ni Lance ang flying sword habang ang iba ay hindi, ngunit sa kabutihang palad, si Lance ay may isang immortal three-powered flying sword, kung hindi, malamang na hindi ito naging ganoon kadaling patayin ang Mahayana. Go on! Sigaw ng binata. Ang natitirang 6 na yugto ng Mahayana, kabilang ang isa sa 6 na yugto ng Mahayana, ay agad na sumugod patungo sa Lance, at ngayon, maaari lamang nilang labanan si Lance. Bigla, ang lahat ay hindi makagalaw, at ang grupo ng mga nagmamadaling katawan ng Mahayana ay natigil sa himpapawid. Kumunot ang noo ni Lance, bakit sila nagyelo sa hangin? Isang figure ng tao, na dahan-daang lumalabas sa antas ng dagat, ay si Wang Pai. Senior Wang Pai, ito. Ngumiti si Wang Pai, Brother Lance, patayin mo sila, ginawa ko silang hindi makagalaw. Maaari mong putulin silang lahat sa isang hiwa, hindi mo sila maaaring iwan na buhay ngayon. Oh! Nagulat ang puso ni Lance, napakalakas ni Wang Pai, pinalamig lang niya ang 6 na Mahayana sa hangin. Ang noo ni Lance ay hindi napigil ang magpawis, ito ang lakas ng isang malakas na kalahating immortal. Kung oo, naisip ni Lance na sakupin ang mga pseudo-immortal na artifact pagkatapos mailabas ang mga bagong relic, ngunit ngayon ay tila isang medyo katawa-tawa. Si Lance ay agad na nagyelo sa hangin, paano pa niya ito maaagaw? Sumigaw ang kabataang iyon, Senyor, ako ay mula sa Death God family, hindi mo ako maaaring patayin. Napabuntong hininga si Wang Pai, ang pinapatay ko ay ang iyong Death God family. Noon, pagkatapos umakyat ang ninuno ng ating pamilya, si Saber, ang iyong Fu family ang umagaw sa ating Death God sword, sabi mo, ililigtas kita. Lance, patayin mo lahat. Oo. Si Lance ay bumagsak, at ang buong dagat ay gamulong parang tsunami, at lahat ay nagkapira-piraso. Napangiti si Wang Pai sa kasiyahan. Brother Lance, napakahusay mong naglaro ng iyong share 18 blades, ngunit sa kasamaang palad, hindi ka isang robbery powerhouse, kung hindi, ito ay higit sa 1,000 beses na mas malakas kaysa sa iyo ngayon, o kahit 10,000 beses na mas malakas. Wang! Sabi ni Pai. Senior Wang Pai? Nagpapalabis ka, 10,000 beses. Naramdaman ni Lance na ang dagat ay parang tsunami ng laslas niya ito ngayon, ito ay sapat na malakas.
Ngumiti si Wang Pai, Brother Lance, wala akong itinatago sa iyo. Noong ginanap ng ating ninuno ang Shire 18 Knives, mula rito, sa isang hiwa, ang buong Sea of Death ay nahati sa kalahati, dapat mong malaman. Gaano katagal ang buong dagat ng kamatayan? Ano? Ang buong dagat ng kamatayan ay nahati sa kalahati. Nagulat si Lance, gaano katagal ang buong dagat ng kamatayan? Ito ay mula rito hanggang sa lungsod kung saan naglakbay si Lance ilang buwan na ang nakalipas. Ano uri ng konsepto ay ito, kung iyon ang kaso, kung gayon ang kasalukuyang kapangyarihan ni Lance ay talagang mas mababa sa 10,000 ng iba. Oh, Kuya Lance, wala akong dahilan para magsinungaling sa iyo. Noong ganito kalakas ang ating ninuno, nagawa lang niyang labanan ang mga makapangyarihang tao na may pseudo-immortal na armas sa Seven Seas. Kaya, dapat ay naiisip ko kung gaano kalakas ang malalakas na lalaking iyon na may pseudo-immortal na artifact. Sa isang suntok, maaari nilang sabog ang kalahati ng tubig ng karagatan sa kalangitan. Ano? Takot na takot si Lance. Oh, masasabi ko rin sa iyo na ang taong humihip sa langit ng kalahati ng tubig ng karagatan sa isang suntok ay ang parehong malakas na lalaki na kasalukuyang nagtataglay ng Death Blade, at itong mga taong pinatay mo ay mula sa Death Family, ang kanilang ang apelyido ay Fu. Pupunta ako, kung gayon hindi ba ako makakasakit ng isang taong napakalakas? Alam ni Lance na maaari siyang talagang ilarawan bilang isang langgam ngayon kumpara sa isang malakas na tao sa antas na ito, hindi sa pagbanggit ng anupaman. Ang suntok ni Lance sa ang ibabaw ng dagat ay magpapakulot lamang ng libu-libong metro ng mga alon, hindi ni isang mas masahol pa kung ihahambing sa isang tao na humihip ang kalahati ng karagatan sa kalangitan. Sinabi ni Wang Pai, Brother Lance, makalipas ang 3 buwan, kung talagang mayroong pseudo-immortal na artifact na lalabas, kung gayon ang 5 malalakas na tao na kasalukuyang nagtataglay ng pseudo-immortal na artifacts, kasama na ang nabanggit ko, ay tiyak na bababa bilang mabuti. Mapait na ngumiti si Lance, hindi mo rin ba ito maaagaw sa kanila, Senyor? Siyempre hindi. Wala akong pseudo-immortal weapon, hindi ako kalaban, sa totoo lang, sinusubukan ko lang makipagsapalaran, tutal may mga pagkakataon na hindi laging available ang lakas. Na-practice mo na ngayon ang Share 18 Blades, at, para sa ilang kadahilanan, tila nagtataglay ka ng malakas na kapangyarihan sa loob mo, na tiyak na makakatulong sa akin. Nagulat si Lance na alam ni Wang Pai na si Lance ay nagtataglay ng iba pang kapangyarihan sa loob ng kanyang katawan. Kuya Lance, sa totoo lang, sa sandaling nakita kita, alam ko na mayroon kang kapangyarihan sa iyong katawan na wala sa mga normal na tao, pinag-isipan ko ito ng maraming araw at nahulaan ko na ang ilan dito, ngunit hindi lang ako naniniwala. Immortal na kapangyarihan, paano ka magkakaroon ng walang kamatayang kapangyarihan? Hindi na ito itinago ni Lance at sinabing, wala akong immortal na kapangyarihan, ito ay ilang immortal na enerhiya lamang. Hindi ka taka-taka na maaari mong linangin ng napakabilis, immortal chi, napakamahalagang mapagkukunan, sa Seven Seas, madalas na may ilang immortal chi na tumutulos sa mga puwang sa kalawakan, dahil itong immortal chi, ang mga malalakas na tao, ay madalas na lumalaban sa kamatayan, ipinakikita nito kung gaano kahalaga ang immortal chi. Kapatid na Tang, pinakamahusay na huwag malaman na mayroon kang walang kamatayang chi sa iyong katawan, kung hindi, tiyak na mababalatan ka at ang walang kamatayang chi sa iyong katawan ay aalisin, ako ay hindi pagiging alarmist. Salamat, Senior sa pagpapalam sa akin. Bumantong hininga si Lance, wala nang mga sikreto sa harap ng isang malakas na half-immortal. Basta hindi ka lumampas sa dagat at huwag mong ilabas ang iyong walang kamatayang chi, mahirap makita na may immortal chi ka sa katawan mo, hula ko lang, kaya nagtanong na lang ako, hindi ko inaasahan. Ito ay totoo. Sabi ni Wang Pai. Tumibok ang puso ni Lance, nahulaan ito ni Wang Pai. Sinasadyang magpakumbaba. Hindi maiwasan ni Lance na makaramdam ng kaunting pag-iingat sa loob. 1779. Sige, linisin ang larangan ng digmaan at magmadaling bumalik sa ilalim ng dagat, huwag kang matuklasan, kung hindi, ang aking Shire clan ay masisira kasama nito.
Sabi ni Wang Pai kay Lance. Mabuti. Agad na nawala si Wang Pai sa ibabaw ng dagat. Mabilis na inalis ni Lance ang mga bakas sa ibabaw ng dagat. Lumipad si Talia sa tabi ni Lance at tumingin kay Lance na may pag-aalala. Lance. Alam ko kung ano ang gusto mong itanong. Pinutol ni Lance si Talia upang magpatuloy, gamit ang kanyang mga mata para senadoryasan siya na huwag nang magsalita pa. Itinulak ni Lance ang lumilipad na espada, dala ang lahat ng Harleen at ilang iba pa dito, pagkatapos ay lumipad sa malayo. Huminto lamang si Lance nang siya ay 10,000 metro ang layo mula sa pangunahing kampo ng Shire Clan. Master Damon, bakit kailangan mong pumunta ng napakalayo? Tanong ni Lucy. Dapat matakot sa pag-eavesdrop ni Wang Pai. Sabi ni Harleen. Sinabi ni Talia, Lance, ang mga puso ng mga tao ay hiwalay, walang makakatiyak na may gagawin si Wang Pai sa iyo Mayroon kang immortal chi sa iyong katawan, ang immortal chi na ito ay napakabihirang sa Seven Seas. Ito ay isang bagay na lahat nag-aaway ang mga big shots, paano kung si Wang Pai ay may masamang intensyon din siya sa iyo? Tumango din si Sina, oo, Guro, huwag kang matakot sa 10,000, kung sakali, sa tingin ko ay mas mabuti na huwag na tayong bumalik sa tubig ng angkan ng Shire, baka tayo ay malason. Sumimangot si Lance, paano kung hindi siya ganoon? Kung hindi, bakit kanya ay set up? Ngayon ay natukoy na niya na mayroon kang walang kamatayang enerhiya sa iyong katawan. Malungkot na sinabi ni Lance, ako rin ang may kasalanan sa pagiging masyadong mabait, akala ko ay nakita na niya ang lahat ng aking sekreto, kaya hindi na ako nag-abalang itago ito, kaya sinabi ko na lang. Hindi mo kasalanan, may puso ang mga tao na bitag ka. So ano ngayon, babalik o hindi? Lahat ay nakatingin kay Lance. Medyo nag-aalangin din si Lance, palaging may pakiramdam na ang lugar na iyon ng Shire Clan ay medyo yungib ng lobo, kung talagang may malisyosong intensyon si Wang Pai, hindi makakatakas si Lance kahit na anong oras siya pumunta. Pabalik. Kung ang mga tao ay walang mali siya, ang pagtatanggol ni Lance laban sa kanila ay tiyak na makakaapekto sa relasyon, marahil, lahat ng orihinal na walang mali siya ay naging mali siya. Anong magandang gawin? Sinabi ni Talia, kung ganoon, maaari rin tayong mag-eksperimento. Anong klaseng eksperimento? Kung may malisyosong intensyon si Wang Pai, tiyak na malalaman niya na hindi pa tayo bumabalik sa kanilang Shire Sea, at tiyak na lalabas siya para tugisin tayo sandali. Sinabi ni Lance, kapag hinabol niya, paano pa tayo makakatakas? Huwag kalimutan, siya ay isang malakas na kalahating immortal at marunong ding magmaneho ng lumilipad na espada. Ang bilis niya ay magpapalakas lang sa akin. Baliw ka, kung susundan niya tayo, magpapanggap na lang tayo dito ng huhuli ng kayamanan, huwag mong isipin na aalis na tayo, nasa kamay pa natin ang pagkukusa kapag hindi pa natin napupunit ang ating mukha. Yet. Well, kung talagang gusto nating gawin ang eksperimentong ito, kailangan nating simulan ito kaagad, o baka huli na. Sige, subukan natin. Sinabi ni Talia, gumawa ka ng hangganan kasama ang iyong immortal chi ngayon, pagkatapos ay papasok tayo sa sahig ng dagat. Mabuti. Sa isang haplos ng kanyang kamay, agad na gumawa ng hangganan si Lance, at nagtago sila dito, pagkatapos ay pumasok sa sahig ng dagat. Hindi nagtagal, isang malakas na lalaki ang lumipad mula sa malayong langit. Ang malakas na lalaki na iyon ay nakasimangot pa rin, at sa kanyang puso, sinabi niya, saan siya nagpunta bigla. Ang taong ito ay walang iba kundi si Wang Pai. Habang lumilipad siya, ginamit ni Wang Pai ang kanyang spiritual sense para mag-scan at malapit ng mag-scan sa sahig ng dagat kung nasaan si Lance. At alam na ngayon ni Lance na sinusundan siya ni Wang Pai. Agad na kinansela ni Lance ang hangganan. Ang hangganan ni Lance ay mayroong walang kamatayang enerhiya sa loob nito, kaya hindi ito naramdaman ni Wang Pai mula sa malayo, kaya't itinuloy niya ito. Matapos kanselahin ni Lance ang hangganan, naramdaman ito kaagad ni Wang Pai. Nag-alinlangan si Wang Pai sa langit at palihim na sinabi, gumawa lang ng hangganan si Lance, bakit? Baka naghihinala siya na sasaktan ko siya.
Ngunit kung pinaghihinalaan mo, bakit hindi ka nalang tumakbo, ang kanyang boundary has an immortal component and I can't fully sense it, nakalakad na lang sana siya agad ah. Lumipat saglit ang tingin ni Wang Pai, na para bang napunit din siya sa loob. Pagkatapos ng lahat, si Lance ay may koneksyon sa kanilang Thai ancestor at tinulungan siyang buksan ang kayamanan ng matandang ninuno. Gayunpaman, ang immortal chi sa katawan ni Lance ay nakakaakit, at higit sa lahat, ito ay napakadalisay. Sa huli, sinabi ni Wang Pai sa loob-loob, kung may naramdaman na si Lance, kailangan kong magdesisyon, umasa akong tutulungan niya akong agawin ang peking walang kamatayang sandata. Sa sandaling ito, lumutang si Lance mula sa ibabaw ng dagat. Tumawa si Lance at sinabing, oo, natalo ka. Si Talia at ang iba pa ay lumutang din at sinabi kay Lance, nadaya ka. She, sinong nanloloko? Sinasadya mo lang na ginamit mo yung boundary para hindi namin mahanap, nanloloko ka. Si Lance at ilang mga batang babae ay nagsasaya sa dagat. Sa langit, tumaas ang kilay ni Wang Pai, ano ang sitwasyon? Tumangala si Lance at sadyang kumilos na parang ngayon lang niya ito nakita, abala sa pagsasabing, Hoy, Senior Wang Pai, anong ginagawa mo dito? Ah, ako? Napadaan lang ako dito, anong ginagawa nyo? Haha, nakikipaglaro lang ako ng taguan sa iilan sa kanila. Muling sumigaw si Harleen, nadaya ka, walang kwenta, magsimula ka ulit. Mahusay ang pagtutulungan, na parang ngayon lang talaga sila naglalaro ng taguan. Hindi maiwasang maniwala ni Haring Pai sa langit, o baka mas madaling paniwalaan dahil gusto niyang ganoon sa loob. Then you guys play? Right? Back early? Don't play too long. Bilin ni Wang Pi. Okay. Tumango si Wang Pai at lumipad palayo. Pagkatapos lumipad palayo ni Wang Pai, nagpatuloy si Lance na magkunwaring naglalaro, baka sakaling nanunood pa rin si Wang Pai sa malapit. Matapos maglaro ng mahigit 1 oras bago sila tumigil sa pag-arte, malamang na umalis na si Wang Pai, hindi siya kailanman interesadong mag-espie kahit 1 oras lang. Phew! Pare, boring as hell. Bamantong hininga si Talia. Sinabi ni Harleen at Lucy, mabuti ang pakiramdam ko, maganda ang larong ito, hindi ako palaging naglalaro ng taguan noong bata pa ako. Master Damon, maniniwala ba si Wang Pai? Hindi na siguro siya nag-e-espy ngayon, di ba? Sinabi ni Lance, wala na dapat. Sinabi ni Talia, Lance, ngayon ay nakumpirma na namin na talagang may masamang intensyon si Wang Pai sa amin. Galit na galit si Lance, itong anak na babae, tinawag pa niya akong kapatid noon at may sinabi tungkol sa kalahati ng angkan ng Sheria. Walang kwentang pag-alitan siya, tutal hindi naman kami magkarelasyon. Sige, dumating na ang mga bagay-bagay, makakabalik na lang muna tayo sa mainland. Sabi ni Lance. Paano ang bagong relax na isisilang sa loob ng 3 buwan? Pagbalik natin sa kontinente, babaguhin ko ang mukha ko sa 1,000-fold, at pagkatapos ay maghihintay tayo ng pagkakataong kumilos. Mabuti. Pagkatapos noon, mabilis na pinalayas ni Lance ang kanyang lumilipad na espada at nagmamadaling umalis. Gayunpaman, makalipas ang kalahating araw, masama ang pakiramdam ni Lance na may sumusunod sa kanya. Pakiramdam ko may sumusunod sa akin, ano ang dapat kong gawin? Sabi ni Lance. 1780. Tapos magtago ka. Hindi ko maitago, pansamantalang pigilan ng aking hangganan ang kabilang partido na maramdaman ang ating mga bakas, ngunit kapag naabot na niya ang isang tiyak na hanay, ang kanyang espiritual na pakiramdam ay maaaring maskan ang aming lokasyon sa 1 segundo. Umiling si Lance. Ang mga hangganan ay posible lamang pagkatapos na maabot ang merging stage, at kung tuwirang sabihin, ito ay isang hindi nakikitang kalasag na naghihiwalay sa labas ng mundo. Kung mahuli tayo sa pagkakataong ito, tiyak na malalaman ni Wang Pai na tumatakas tayo sa kanya, at hinding-hindi niya tayo hahayaang makatakas. Sabi ni Talia. Makakalabas lang tayo. Mabilis na sumugod si Lance. Gayunpaman, gaano man kabil si Lance, hindi niya maikumpara si Wang Pai na humahabol sa kanya.
Makalipas ang halos kalahating oras o mas kaunti, sa wakas, hinabol siya ni Wang Pai. Nakita ni Wang Pai ang figure ni Lance sa kanyang harapan at bumaantong hininga, totoo na nagbabantay ka sa akin, dahil iyon ang kaso, bakit ako magpipigil, sa una ay napunit ako kung dapat ba akong maghuhubad o hindi. Ang walang kamatayang enerhiya sa iyong katawan para sa aking paggamit, at nagdurusa pa rin sa pagkondena ng aking konsensya, ngunit ngayong nakatakas ka na, dahil pinunit mo na ang iyong mukha, bakit ako mapupunit? Malamig ang mukha ni Wang Pai. Ang puso ng tao ay talagang hiwalay sa tiyan. Ngunit ito ay naiintindihan, pagkatapos ng lahat, sa isang kalahating immortal na kaharian tulad ng Wang Pai na tumawid, mahirap makahanap ng anumang bagay na angkop para sa kanila upang linangin sa mundo ng mga espiritu, at ang immortal na enerhiya ay isang bagay na itinuturing ng mga tao sa kanilang antas na pinakamahalaga. Bilisan mo, sinusundan niya tayo. Fuck! Bakit ang bilis niya? Buong lakas na binilisan ni Lance, ngunit, sa bilis ni Wang Pai sa likod niya, parang medyo mabagal pa rin ito, at sa oras na maabyutin na niya ito, malamang na mas kaunti pa higit sa 2 minuto. Lance, isa akong half-immortal, sa tingin mo makakatakas ka. Ngumuso si Wang Pai sa likod. Sumigaw si Lance, Wang Pai, ako ay kahit kalahating disipulo ng iyong ninuno, ano ang ibig mong sabihin sa paghabol sa akin? Ang pagsasanay sa Shira 18 Blades ay kalahating disipulo. Nakakatawa ka, ito ay isang hanay lamang ng mga salita para mas paglapitin tayo. Lance, binaygo mo ako ng sobra, inaasahan kong tutulungan mo ako ng kaunti. Nang ipanganak ang mga bagong labi, ngunit tumakas ka. Ridiculous, you're about to make a move on me and I'm still not running. It's you that disappoints me, I was so wrong about you. I thought you were a nice guy. Mabait na tao. May mabubuting tao ba sa mundo ng mga engkanto? Matagal nang namatay ang mabubuting tao, common cause lang, walang selfless good guys. Kung hindi mo ako tinakasan at tinulungan ako ng maayos noong ipinanganak ang bagong relic, maaari ko sanang iwanan ito ng mag-isa kung kumilos ka ng maayos, ngunit sa halip ay tumakas ka. Well, I'd be a fool to not run. But you already made a mockery of me, do I have to stay and behave well? Buhay o kamatayan ba ang nasa isip mo? Ang budi ng mga taong tulad mo ay kaya, hindi maasahan. Hahaha, sa kasamaang palad, hindi ka pa rin makakatakas, hulaan ko, kailangan ko ba ng 20 hininga para maabyutin ka, o 30? Sa hindi kalayuan sa likuran niya, may namumutawi na pang-iinis. Sa sandaling iyon, sinabi ni Harleen, may mga bangka sa dagat sa harap natin. Lumingon si Lance, at malapit na sa kanya si Wang Pai. Walang ibang pagpipilian si Lance kundi ang sumugod patungo sa malaking bangkang iyon sa kanyang harapan, at walang lugar na matakasan pa rin. Sumugod si Lance sa malaking barkong iyon na may kalampag. Anong tao? Mahigit sa 100 Mahayana stage powerhouses ang abala sa paglipad palabas. Napabuntong hininga si Lance, hindi na talaga mapigilan ng Mahayana stage si Wang Pai, natatakot ako na baka may ibang makisali si Lance. Hindi ito sinasadya ni Lance, para itong isang taong nahulog sa tubig, nagmamadali, sinunggaban ang anumang nakita niya, kahit na hinailan nito ang iba sa tubig. Naabutan sila ni Wang Pai sa isang kisap mata. Lance, tumakbo ka pa, wala nang matatakbuhan. Ha, akala mo'y may iligtas ng sirang bangka. Naiintindihan mo ba? Huwag kang umasa, ang pinakamalakas sa barkong ito ay ika-7 yugto pa lamang ng yugto ng Mahayana. Ngumuso si Wang Pai ng mapanlate, ginamit niya ang kanyang espiritual na sentido upang suriin ito noon pa man. Huminga ng malalim si Lance, ang isang half-immortal ay napakalakas. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang babae mula sa cabin, ang babae ay nakasuot ng malinis na puting damit, isang lalaki na nakasuot ng damit na panlalaki, ang kanyang balat ay maputi at maganda, napaka-aristocratic. Bukod dito, hindi siya mukhang matanda, ngunit siya naabot na ang unang yugto ng pinagsamang katawan. Sino kayo? Tanong ng dilag na iyon na nakaputing damit.
Bumantong hininga ang Haring Pai sa langit, walang kinalaman sa iyo ang bagay na ito, kung ayaw mong mamatay, lumayas ka kaagad. Sabi ng babaeng nakaputing damit, transmigration stage ka na. Mukhang lilipulin ko kayong lahat ngayon. Sabi ni Wang Pai. Tumingin ang babaeng nakaputi kay Lance at sinabing, hinahabol ka niya. Oo, pasensya na. Wala na talaga akong matatakbuhan, nasangkot kita sa gulo. Sabi ni Lance. Ang babaeng nakaputi ay naglabas ng scroll at sinabing, subukan mo ito bago ka tumakbo. Nang hindi nag-iisip, binuksan ni Lance ang scroll at pagkatapos ay itinaboy muli ang lumilipad na espada sa malayo. Oo naman, pagkatapos buksan ang scroll, ang bilis ni Lance ay higit sa ilang dosenang beses na mas mabilis. Wow! Ito ay ang scroll ng acceleration, ito ay masyadong mabilis, ito ay dapat na nilikha ng isang kalahating immortal na master. Tuwang-tuwa si Lance. Sa likuran, galit na galit si Wang Pai at tumingin sa babaeng nakaputing damit at sinabi, naghahanap ka ng kamatayan. Bumantong hininga ang babaeng nakaputing damit, obvious naman, napasandal ka sa malakas at dinaig mo ang mahihina. Ngayon lang, may kasama siyang magagandang babae, kung hindi ako nagkakamali, siguradong gusto mong magnakaw ng babae. Pumunta ka sa impyerno. Sinampal ni Wang Pai sa galit. Bang! Kasabay ng paghampas ni Wang Pai sa kanyang palad, isang invisible na kalasag ang hamarang sa lahat ng kanyang mga pag-atake, lumabas na ang barko ay protektado na, at ang proteksyon ay napakalakas na kahit si Wang Pai ay hindi ito masira. Isang celestial flying boat. Nagulat si Wang Pai, napakalakas ng proteksyon ng malaking barkong ito, dahil, ang barkong ito mismo ay isang magic treasure, at ito ay nasa itaas na celestial raid, napakalakas na lumilipad na bangka, kasama ng proteksyon ng pagbuo, ay mahirap masira. Walang puso si Wang Pai na patayin muli ang mga tao sa barkong ito, at sinundan muna si Lance. Si Lance ay lumipad na sa malayo, kung tutuusin, ang acceleration scroll na iyon ay napakalakas, si Lance ay itinuring na nakatagpo ng isang marangal na tao, ang babaeng iyon ngayon ay tiyak na nanggaling sa isang malaking pinagmulan, at ang acceleration scroll ay dapat na napakahalaga. Sa barkong iyon kanina lang, isang matandang mahayana ang nagsabi, Miss, hindi ka mag-anak, bakit ipagkaloob sa kanya ang napakalakas na acceleration scroll? Ang ganitong uri ng scroll, mayroon ka ring 3 scroll ay isang kritikal na sandali upang iligtas ang iyong buhay. Oo, Miss, bakit? Sabi ng babaeng nakaputi, sa katunayan ngayon lang ako hindi alam kung bakit ko siya binigyan ng acceleration scroll na iyon. Paano posible iyon? Talaga, noong sumugod lang sa akin ang lalaking iyon, parang may hindi maipaliwanag na pakiramdam sa loob ko. Kung may mga nakaraang buhay talaga ang mga tao, talagang nagdududa ako na magkakilala sila sa isang nakaraang buhay. O, may utang ako sa kanya sa nakaraang buhay, kaya hindi ko alam kung ano ang mali sa akin ngayon, subconsciously sinusubukang tulungan siya. Miss, ibigay mo na lahat, at hindi ka nagdadahilan ng ganyan. I'm not making excuses. It's true. In a trance, parang kilala ko talaga siya in a previous life, and inside I really want to help him. Ang ilang mga tao mahayana stage powerhouses sa tabi ng puting damit na babae, isang sandali na hindi makapagsalita, kahit na ang tao ay talagang nagkaroon ng nakaraang buhay, ito ay tiyak na malinaw na nahiwalay mula sa nakaraang buhay, kung saan maaari ka pa ring mapaalalahanan ng anumang. Sabi ng babaeng nakaputing damit sa loob-loob, sana'y ikaw, ay makatakas, at gayon din, tayo'y muling magkita. Forget what they doing, keep on doing that.